Isa sa naging sentro ng talakayan sa kapihan sa Bagong Pilipinas itong Martes ang panawagan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga industriya ng bansa na makiisa sa programa ng ahensya. Ito ay kaugnay ng usaping hinggil sa dumaraming bilang ng mga skilled workers na nangingibang bansa. Ayon kay TESDA Rizal Provincial Director Marie Roque, bagamat malungkot isipin o nakakalungkot isipin, isa itong paraan para makilala at maipakita ang dekalidad na kakayahan at galing ng mga Pilipino sa iba't ibang industriya sa ibang bansa. Ito ay isa ring paraan sa pagpapakita ng dekalidad na skills ng Pinoy in the other industries. So, mas makikilala tayo kung pupunta sila sa ibang bansa. No? Very competitive kasi yung compensation na ino-offer. And sabi mo nga, ano yung tugon ni TESDA? We have this EBIT law. And wala pa lang IRR, pero siguro marami na pong nakarinig with the EBIT law. And dito, ang pagsasanay ay mismong sa industries na. At after nun is employment on the industries din. So marahil yan ang tutugon doon sa sinasabi mo na kung ano man ang pagsasanay ng TESDA ay magagamit ng industries. So ang hamon with regards to that ay hindi lamang po siguro sa aming ahensya. But perhaps this is the right avenue to call also the support of our industries for these graduates of TESDA na yun po, bigyan rin nila ng mas palakasin pa yung pagkilala sa TESDA graduates. Kasi kung ito ay kinikilala internationally, hindi po ba higit lamang sana na yung local industries natin yung kumilala. So recalling with the support of the industries for our graduates na sana po ay Kaugnay nito, sinabi rin ni TESDA Batangas Provincial Director Dory Gutierrez, ginagawa umano nila ang lahat upang mahasa at mabigyan ng magandang oportunidad ang mga estudyante at graduates mula sa ahensya na makakuha ng trabaho sa bansa. Oo, we triple the number of partners sa tulong sa encouragement niya at sa husay din ng mga tao sa field. We're able to partner with more than 6,000 partners last year. Plus employment. May mga partners kami na pag na-train sa kanila sa SIL, sa Supervised Industrial Learning, ina-adapt or kinukuha na nila yung mga bata, ina-observe na nila yung mga bata para yung way or yung culture alam na. So we are really doing our best para yung mga graduates natin ma-employ dito sa atin. However, sabi ko nga kanina, hindi natin sila kayang pigilan because we cannot give kung ano yung binibigay ng iba. And it helps the economy. Patuloy namang pinagtitibay ng TESDA Calabarzon ang kanilang pakikipag-unayan sa iba't ibang ahensya upang matugunan ang pangangailangan ng mga industriya. Samantala, inilahad din sa kapihan sa Bagong Pilipinas ang serbisyo at inisyatibo ng pamahalaan katuwang ang TESDA sa pagpapalakas ng technical education at skills development para sa bawat mamamayang Pilipino. Kabilang sa mga tinalakay ay ang Calabarzon Technical Vocational Education and Training o TVET kabilang ang kasalukuyang estado ng TVET infrastructure, bilang ng mga TVET institution at trainers, assessment centers assessors, registered programs at scholarship programs ng nasabing ahensya. Sa kasalukuyang datos ng TESDA, umabot na sa nasa 82.9% o 90,987 ang mga nakapagtapos sa ilalim ng training programs ng ahensya. Dagdag pa dito, layunin ng ahensya na mahigitan pa ang 90% target na makapagtapos sa pamamagitan ng close monitoring sa mga TVET institutions at scholarship programs. Ang naturang kapihan ay dinaluhan ni TESDA Batangas Provincial Director Dory Gutierrez, kasama sina TESDA Cavite Officer in Charge Evangeline Palazzo, TESDA Laguna Supervising TESO Specialist Marites Caballero, TESDA Rizal Provincial Director Marie Roque at TESDA Quezon Provincial Director Gerardo Marasigan. Ang kapihan sa Bagong Pilipinas ay isang programa na inilulunsad sa inisyatiba ng Presidential Communications Office at Philippine Information Agency na naglalayong ipaalam sa publiko ang mga programa at proyekto ng mga ahensya at kagawaran sa pamahalaang nasyonal. At yan ang ating newsfeed for today. Ito po si Diana Rupan. Magandang umaga.